Ayan, so yung mga kalingap at binisita natin si Ken, yung panganay na anak ni Kuya Jason. At siya yung lumapit kay Kuya Jason para humingi ng tulong para sa kanyang nanay. Ken, pwede mo bang ikwento kahit yung kunti lang na detalye? Nung nalaman po namin na may cancer po si Mami, tinawagan ko po agad sila, tapos naghingi po ko ng tulong. Yan po, bilang isang anak, instinct ng isang anak po ay nalapit sa magulang. Sa oras po ng kagipitan at kawalan, problema at pagsubok, ang una po nasa isip ng isang anak po ay magulang talaga. Ang unang nalapitan po. Tulad ng anak ni Mr. Betty Boy, si Ken, anak niya panganay po. Nasa isip niya, ama niya. Daddy, tulungan mo si Mami. Hindi ko alam kung hiwalay. Alam ng bata na hiwalay. Siguro alam nila yan. Dahil 4 years nang hindi nagsama eh. Ganun pa man, mga kaibigan, ganun pa man, hindi nawala sa isip ng bata na sa oras ng kawalan at problema, ama, ang magulang ang unang lalapitan at hinga ng saklolo, tulong. So yan po, malinaw po mga kaibigan ha, na yung anak ni Mr. Benty Boy ay tumawag at lumapit sa kanya na humingi ng tulong. Kahit nagkahiwalay sila, ang puso ng bata ay nasa ama pa rin, malapit pa rin sa ama. Kasi kung may galit yung bata kay Mr. Benty Boy, hindi na po lalapit yan dyan. Magkaroon niya ng galit sa manang loob sa ama, pero ito mo naman, lumapit yung anak sa ama. Ibig sabihin po, maganda ang kanilang relasyon. Kahit magkahiwalay na po sila ng asawa ni Jason, Mr. Benty Boy. Ulit na po ang video. Nakaraan lang po, nagpa-check up po kasi si Mami sa dyan sa Leon. Mabigat, kasi cancer nga, mahirap. Wala po kasi akong ibang malapitan kundi si Daddy. Wala akong ibang malapitan kundi si Daddy. Tama. Wala po siya pwedeng ibang malapitan kundi magulang. At alam nung anak na yung magulang niyang si Mr. Benty Boy, mayroong itutulong kahit paano. Kung kumbaga mga kaibigan, so ginawa ni Mr. Benty Boy, mayroon siyang lote daw na sa Jose, gustong ipagbili. Pwede nang ama, pag walang-wala, hanap ng paraan, at kung meron siyang kunting property, sasangla, ibibenta para makatulong. Okay. So, paano mo siya kinontak? Ano yung pagkasabi mo sa kanya? Alam na po ni Daddy yun kasi nag-chat din po si Mami kay Daddy. Kailangan po namin ng tulong po kasi po, di po sapat yung sinasahod ni Mami, tas may mga loan pa po. So, yan mga kalingap. Grabe yung unang ko dito kay Ken, ba't malingit pa to? Ano ba yung balita? Kailan ba siya dadalhin sa ospital? Ano ba yung ano yung mga babayaran? Dapat po ngayon, mapanaga na po kasi po, mahanap po ng rentahan apartment. Din po sana kasi po, mapagod po pagbalik-balikan po baga. 2 months daw yung radiation na. 2 months. 2 months? Nawalan ko, Sabado Linggo lang ang pahinga ng radiation. Gago. Hindi ko na alam siya nag-ulalapit. Sabi ko kung pwede lang gumawa na lang ito kasi iniyan ko na pag hindi ako gumawa ng parang kahit nakakaya yung sitwasyon na ganito, lumapit ako kahit kanina. Mas nakakaya siguro kung makita mo na pabayaan mo yung dating kasama mo. So, ibig sabihin, Ken, marami talagang kailangan. Tinapos din kayo sa mga... Parang kalating million daw yung gagastusin sana. Kayo mo? Sure. Pumunta namin sa Naga. Kasi sinamahan ko siya, nagpasama siya sa Naga. Bukunin namin yung soul.
Kasi hindi niya alam mo yung pagpupunta sa Naga kasi samahan ko. Ano, punta kasama ka? Punta kayo Naga. Yung sa second opinion, wala, kaso nga ngayon, tinaw ko, ngayon, hindi pa ako naibibigay sa kanila. Kailangan maka-radiation na agad. Kaya yung nag-message ako sa LG, talaga inalo ko talaga yung lote ko. Kahit nababayaran ko palang, ano yung lupa. Kasi ang lupa, J, ang lupa na bibili, makakabili ka uli. Pero ang buhay, may babalik. Kahit nagkaganon kami ng mama nito. Ano pa rin yung concern ko sa kanya? Ano po, syempre po, bilang panganay, gusto ko din pong makasama po si mami ng matagal. Tapos, may mali pa din po kasi akong kapatid kaya gusto ko po pong umaba ng buhay ni mami. Magandang pakinggan po mga kaibigan, una sa oras ng kagipitan, problema at kawalan, nagkakaisa po sila. Gamat mayroong hindi pagkakaunawaan, yung mag-asawa, pero parating po sa ganitong kalagayan po, tulong-tulong po mga kaibigan, na sagipin ang buhay. Sagipin ang buhay po ng mama ni Ken or asawa ni Mr. 20 Boy. So, nakakaiyak man po dahil nga po kumantong sa ganito, stage 3 cancer, kailangan po ang radiation. Agarang paglutas sa problema. So, walang ibang way, kundi radiation po. At tanging paraan. So, ito po, ang nabang lingkod. Yung aking budget dito ngayon, ngayong buwan, 20 mil. Sir, di mo na kayo mabiling materialis. Kasi yung 20 mil ko, ko sa tulong ko kay Mr. 20 Boy. Pahinga muna. May mga materialis naman tayo, kuya. Marami pa. Ay, maganda rito, kahit walang trabaho, may sildo. Yung dito po, kahit walang trabaho, may sildo sila. So, mission 200,000. Yan ha. Mission 200,000. Target natin 200,000. Unahan ko na po ng 20 mil. Yung aking budget dito po ay yung 20 mil ko ditong pera, sariling pera, 20 mil na materialis, ibigay ko muna kay Mr. 20 Boy para dagdag po sa ating mission 200,000. Maglilikom ako ng 200,000. Yung gustong tumulong, pwede. Pwede tumulong po. So, mission or project 200,000. Project po. Project 200,000 for Mr. 20 Boy sa kanyang misis. Bata ka pa nga, 16 ka pa lang, no? Marami ka pang aabutin. Siyempre tayo bilang mga anak, gusto natin makasama yung magulang natin ng matagal. May na ba yung doc? May sinabi na about, wala pa, di pa siya na-check. Hindi, May sinabi ba na yung chance na ganyan? nagpasigil ng pinya na asanaya. No. Bali na yung talaga, procedure na kailangan. So, kailangan na ng ASAP. Kung asap, kailangan ASAP. radiation na agad, tapos chemotherapy, tapos mayroon pang isa. Tapos sa naga yun. Sanada yun. So, kay Jason, mabibigay ako sa kanya ko bibigay sa'yo, sa kanya na. Ano kay Ken? Kay Kena. Hopefully makatulong to. Yung simpleng lang, bilang syempre si Kuya Jason, hindi na to iba sa akin. Kaya nung lumapit siya sa akin, sabi ko, Jason, pupuntahan ka namin para... Kasi ito sa Kuya Jason, hindi yan basta-basta nagsasabi ng problema. Sobrang tahimik lang yan. So, kadalasan pa nagkakausap kami sa kanya nag-open. Kaya nung nabanggit niya sa akin, pupunta kami dito ngayon para makabigay kami ng konting tulong. So, bibigay ako sa iyo, Ken. At ikaw nang balang bigay kay mama mo, at wala naman siya ngayon dito. Mula to sa ating YouTube channel, sa Team Kalingap. Pagpasensya mo na to, Ken, at Kuya Jason, At sa ngayon, ito lang yung kaya natin pang ibigay. Kasi nagbabalik pa lang naman tayo sa... At least kahit pa paano, thank you mga Kalingap, at unti-unti nang buwabalik yung sigla ng ating YouTube channel. Mas marami pa tayong matutulungan at mapapabahayan. So Ken, para sa inyo, mama mo, at salamat din kay Kuya Jason. Ito ay 25,000. Ayan. 25,000 yan ko nang bahala kung ano mga kailangan nyo. Makatatag ka para kay mama mo. Ito, at yun, hiwalay sila ni
papa mo, okay kayo ni papa mo, ano? Yun naman yung okay doon, no? Yun naman yung maganda doon. Ano yung gusto mong sabihin kay, unang-una kay Kuya Jason? Ano po, syempre po, thank you, nagpapasalamat ako kasi kung wala po syempre si Daddy, wala din pong maasikaso sa amin. Tapos pangwala po sa inyo po, Kuya Rab, kasi sobrang laking tulong na po nito sa amin. Dahil na po, kahit mga next week na po at ang ano na mo. Yan mo at niniwala ko na may mga tutulong pa. Sana tumulong lang pa po mga kalingap. Yan sa mga gusto kong tumulong, kontakin na lang po si Kuya Jason. O pwede naman po ako, yung FB page ko na Kalingap Rab o yung mga kasamaan ko sila Kalingap Ray, pwede nyo na pong kontakin. At lastly, Ken, anong gusto mong sabihin sa yung mama na nagpalaki sa'yo? Syempre po, maraming salamat kasi po 16 years pinalaki po ako ng malusog. Tapos tinuruan po ako ng mga gagandang asal. Tapos pag nasa naga ka na, palakas ka, lang, kapit lang, kaya mo yan. Gusto ka pa namin na-extend mo kasama ng matagal. No, ano? Saan yung, di ko nakita yung anak mong maliit. Wala pa. Kasama si Tito Jun. Sige, yan na. Thank you, Di ko ini-expect na makakano kami makalapit ko rin sa'yo. Nung una talaga ako, nagtatawag na sila kanina sa akin. Wala akong naibibigay. Sabi ko, okay. sabi ko, di, salamat. Sabi ko, Pasensya na ako, kuya, kasi yan lang ang naibigay ko eh. G, malaking tulong yan, G. Sabi ko, malaking tulong, sabi ko nga. Pero tatag lang, dito nga sabi ko kasi ang mga bata kasi hindi ko natin alam kung nasaan yung patusidad nila, yung pasensya baka yung mga ginagawa baga ng mga kabataan. Oo, baka gumawa ng di maganda para lang magkapera, gano'n. Siyempre para sa pero basta Kuya Jason, Team Kalingap naman siya. Sama-sama tayo dito sa One Kalingap, One Family, isang tahanan tayo. At naniniwala ako kung may mga tumulong kina Kuya kina Tatay Robin, kay Kuya Pure Health, sigurado may tutulong rin kay Kuya Jason. Yes, One Kalingap, One Family. So, ito po, una ko ng 20K. Ang ating pong target, 200,000. Project, 200,000. Pag nagkulang po, another project, 2,000, 200,000. Punta ko kay sino dyan na pwede nating lapitan para po makatulong tayo. Sa oras po ng kagipitan po, mainam na tumulong tayo kaysa yung hindi na kailangan sa katutulong. So, One Kalingap, One Family, mga kaibigan. So, yung gusto po, pwede akong reach out sa ating number 0929-113-2469 at ako po ay from time to time, bawat live natin, i-shoutout ko yung nagbigay. Ang target natin po ay 200,000 pesos. So mayroon akong bibigay pong 20,000. Ano po? Kung kailangan ni Mr. Bentiboy kaagad, hanapin ako. At ayun, para sa kanyang asawa na may sakit na cancer, stage 3. Stage 3. So, One Kalingap, One Family. Mabuhay ang God bless po sa mga tutulong. Diyos na bahalang magbalik sa mga Kalingap. Magandang umaga. Upload ko yung video. Di Kalingap Rab. Puntahan po si Jason Saldua. Mr. Bainti Boy. Dito po mga Kalingap. Mayroong mabigat na pagsubok. Dahil yung asawa po ni Mr. Bainti Boy nagkasakit po. So ito po ang video po, no? Paganorin po natin yung video.
vlog ni Kalinga Prab kay Mr. Benty Boy. Nabala kita, alam kong busy ka. Pero di ko ina-expect na mapunta ka ngayong araw. Di talaga nagka-emergency talaga ako. Kasi, importante kasi yung tawag ng anak ko. Nung nakarang araw, Tinawagan ka? nung tinawagan ako, sabi nung anak ko, baka daw pwedeng humingi ng tulong sa akin. Tulungan ko daw si mami niya. So yung anak po ni Mr. Benty Boy, ano po, nagtawag, ha? Nagtawag daw po yung mami daw po niya, ha? Yung mami, ha? Ayun, may problema. So, salamat mo po si Mr. Benty Boy kasi hindi niya akalain na si Kalinga Prab ay mapunta roon sa lugar niya. No? Kung saan naroon si Mr. Benty Boy. So, salamat din po siya na pinuntahan siya ni Kalinga Prab. Tuloy po natin yung video, mga kaibigan. Kasi Mami niya, asawa mo. yung asawa ko, sa totoo lang po, sa totoo lang di, 4 na taon na kaming iwalay. Okay. Apat na taon na Alam ko yun. Mga kalingap, ito pala si Mr. Benty Boy at yung kanyang tunay na asawa, ano? Ano yung teacher? Ay ano na pala, 4 na taon ng hiwalay. Tapos, yun nga, nagka-problema daw, no? Nagkasakit ata po, nagkasakit yung asawa niya. Ay, kasal sila dito. Ang alam ko, kasal din sila dito eh. Sunod na sa ano pa kami, Cool Radio. Si Mr. Benty Boy po ay ano yung technician. Ito si Mr. Benty Boy. Nakasama ko yan sa Cool Radio eh. Oo. At nagkahiwalay sila eh. Hindi ko alam kung anong dahilan. Mayroon pati alam sa buhay na may buhay. Kung sila man po yung nagka-problema as family, bilang mag-asawa, di na ako makikialam dyan. Basta yung anak po nila, panganay, ay tinawagan yung daddy niya, si Mr. Benty Boy, at tayo nga baka pwedeng tulungan yung mami niya, which is ang asawa ni Mr. Benty Boy. May sakit nga po. Lang din inaano sa social media kasi Kasi siya, alam mo nang kung ano sasabihin. ang number 1 na maapektuhan yun yung anak ko, anak namin. Siyempre, hindi mo na lang Kung sa pag-iway, kami nang may alam nun ng asawa ko. Tapos, nangyari nung nakaraan, nagsabi ng ganun. Sinaman ko man yung anak ko sa Naga. Kinuha ko yung result ng biopsy. Di ako ni-expect na ganun yung magiging resulta. Sa ganung anong sitwasyon na magkakaroon siya ng cancer, stage 3. Cancer daw palang sakit, ano? Stage 3 na. Nako. Stage 3 na pala yung sakit ng asawa ni Mr. Benty Boy. Cancer. Ano kaya ang cancer yun? Bakit ang bilis mag-stage 3? Ano yun? Napabayaan ba yun o talagang kung bagas hindi alam? Di ba may mga sintomas yan pagka cancer, may mga pananakit, hirap huminga, or mga, di ba? Bakit ito umabot ng stage 3? So marahil pa ito ay parang winawalang bahala siguro. Ano po, kasi alam mo na, teacher, busy talaga yan. Busy yan sa school. Tapos di nagmalay, cancer na pala yung sakit. Stage 3 na raw po. Magalingap. Grabe. Ito mo lang Nalaman. Kaya yung nabigla ako kasi malakas kasi yun eh. Grabe din yung sa trabaho. Stage 3 cancer. Stage 3. 3B. Sa ovary. Tapos napalo nga ako dun sa post ng anak ko na sabi ng anak ko kasi ma-undergo siya ngayong week as soon as possible daw kailangan mag-graduation.
kailangan ng 2 buwan straight, Sabado-Linggo lang ang pahinga. Yung mahirap, pinakamahirap sa lahat, yung radiation po. Tapos Monday to Friday, ang pahinga po ay lang, Saturday, Sunday. Nako, grabe no. Radiation po, talaga makakalbo ka dyan. Kasi stage 3 na nga, kailangan yung mga cancer cells mapatay. So walang ibang paraan po para wag na manganak yung cancer, mga cancer cells. Dapat radiation. Radiation po. Naku, grabe talaga, no? Mabigat na pagsubok. 2 months na po, tuloy-tuloy. 2 months. Tuloy-tuloy po na radiation. Monday to Friday. Araw-araw. Talagang grabe ang niyan. Baka hindi kayanin yung radiation. Sana ang Panginoong Diyos ang mamagitan dito. At gumawa ang Diyos ng himala. Ano po? Kasi mabigat po yan, radiation, 2 months. Magkano ang gastos po niyan? Magkano ang gastos niyan? Malaki po yan. Malaking pira po yan. Mga kaibigan. Ang kalinga, stage 3 na ay. Kung stage 1 lang, hindi araw-araw. Baka once a week lang. Pero stage 3 na kaya. Kaya ang ng doktor, ang payo, 2 months radiation, Monday to Friday. Mabigat, ano? Kailangan dun mag-stay sa Naga. Ang sabi nung anak ko sa okay lang mami na mawala ka sa amin 2 buwan, wag lang habang buhay. Kasi po ang kasama ng mga bata po ay yung ina. Yung ina po ang kasama ng mga bata. Dahil yung sinabi ni Mr. Bentiboy, 4 years na silang hiwalay. Ibig sabihin po, ito si Mr. Bentiboy, hindi na po nakikipisan doon sa mag-ina. Hindi na. So, ang sabi ng mga bata sa ina, hindi bali mami na mawala ka ng 2 months. Okay lang, huwag lang habang buhay na ikaw'y mawawala. So, doon natap si Mr. Bentiboy sa mga anak. Ako na ganyan. Kasi nga 2 months na nasa Naga. Naga to diet po. Doon sa mga hindi alam, diet to Naga po ay 2 oras yan. Biyahe. 2 hours biyahe po yan. Sa sasakyan. Kahit single motor, 2 hours yan. Pag 1.5 hours, mabilis na po yan. Sobrang bilis na po yan. So sabi ng mga anak, mami, di ba mawala ka ng 2 months, huwag lang habang buhay. So nakakatats naman yung mga bata. Kinawa man ako kasi siyempre nanay yun ang anak ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan. Kaya yun lang inaano ko sa inalo ko yung mabakasakala ko yung lote, yung lupa ko na katatapos ko lang pati bayaran yun sa San Jose para maitulong ko dun sa asawa ko. Ilang taon na ang anak mo, kuya? Sino ngayon? Si Ken. Oo. Na siya, 16 years old. Bali, sunod-sunod na pagsubok kasi nung nakaraan ba Yung mama mo. yung nanay ko nagkakulog cancer, namatay yung sa father ko. Tapos ngayon naman, simula pa lang ako, nangyari na naman ito. Sunod-sunod na pagsubok. Ito nangyari kay Mr. Bentiboy. Yung kanya pang mga content, tinutulungan, ganun din ang problema. May mga sakit, may mga karamdaman, may PC, yung binablog niya po, problema din. So, ang hirap, no? Kung mismong pamilya mo na po ang apektado, ang nagkasakit, yun ang mahirap sa lahat. Pag kayong asawa mo na ang nagkasakit, ay pahiwalay kayo, at ba kayo ay nagkakalabuan na, di po baga, tapos ang mga anak lumapit sa'yo, daddy, yung si mami may sakit, may manupang karamdaman, baka pwede mong
pagtulungan. Siyempre, ikaw yung ama. Alam nga naman pababayaan mo. Sa iba nga, natulong ka. Di ba baga? Kasi po, dumating sa time na si Mr. Benty Boy, wala na. Broke na po. Broke na. Talagang ubos ang pera niya. Sa mga pasyente, sa mga vlogs, at iba pa. O kaya ito, no? Gusto niyang ibenta yung lote. Yung lote. Gusto niyang ibenta ang lote, mga kaibigan. Isang paraan para pangdagdag mo sa gastusin. May nag-ano ba na reaktor na inabandono ko daw yung pamilya ko. Alam mo, Jay, 3 buwan ako yung anxiety, hindi ako makatulog, hindi ako makaano sa paano ako magsisimula. Kasi lahat ng napuntar namin, iniwan ko sa kanila lahat. Nung naghiwalay kayo, Naghiwalay parang yung kami. kasunduan nyo. Hindi nagkasunduan. Ay, hindi nagkasunduan. Ako yung Talagang ikaw yung nagdesisyon. Kasi iniisip ko, yung future kasi ng bata kasi ayoko maging kawawa sila. Kasi bali yung anak ko ay 2, na sundan pa kasi yung isa yun. Bali 2. Kaya sabi ko, iwan ko na sa inyo lahat kasi ako naman, sanay man ako sa hirap, makakapagsimula ulit ako. Kaya itong nakita nyo ngayon, sisimula pa lang ako ngayon. Talagang grabe yung ano ko, na hindi ako nagkikwento sa inyo, hindi ako nagkikwento sa social media. Kasi ayaw ko maging ano, kasi yung mga nagre-react, hindi natin alam. Siyempre may against, may ano. Baka lalong kumulong. Hindi mo na. Baka isipin ng tao, bakit si Benty Boy, hindi nyo matulungan, samantalang ano, ganito, ganyan. Kasi alam ko, bilang charity vlogger, kung gaano kahirap yung pagtulong. Yung pagtulong na kahit nasa binansi ko Bal, kahit nasa sariling pera noon, binibigay pa niya. Pag uuwi sa bahay ninyo, inaaway siya ni Mabinat, naibigay niya yung pera. Pero yung kung naman yung ano ninyo, isip man ninyo yun. Kaya nga, ngayon hindi ako nagdalawang isip kasi wala akong naisip na na makakatulong sa akin, sa hirap ngayon ng buhay. Nagbabaka sakali ako sa iyalo ko kay Kalinga Prab, baka kahit kunting tulong man lang. Kasi bukas, dapat ngayong week makaano na siya ng ano, kasi kumakalat na daw yung ano yung ano dun sa cancer. yung cancer. Anong sabi sa'yo nung dati mong asawa? Di na ba kayo nag-uusap? Yung anak lang yung nag-ipag-usap sa'yo? Bali, yung pagiging co-parenting namin sa anak namin, kung ano yung dati kami, yun yung pinapakita namin. Naghiwalay lang kami, pero sa anak namin hindi. Yung pagiging magulang namin sa anak namin, nandyan kami. Kaya nga, Mga pangailangan. kaya nga nahirapan ako kasi yung nalaman ko. Kasi unang mahirapan dyan yung 2 anak ko kasi sanay sila na kapag may sakit sila, nanay ang hinahanap. Kung may kailangan sila, nanay ang hinahanap. Ibang mag-alaga bagang nanay, G. Saka anak mo na mismo yung nagslapit sa'yo. Medyo ano talaga, mahirap ng ganyan yun, di ba? Narinig ito yung kwento ni Mr. Benty Boy. Masilimuot na kwento. Wala mo may gustong magka-problema sa asawa, di po baga. Marahil may mga hindi na pagkakasunduan. May mga Bakalset. di ko alam kung anong problema. Ilang ano daw? Tambo daw. Ha? So ngayon po, kailangan ni Mr. Benty Boy ng tulong. Tambo. Ha? Nag-ipon ako ng Palit na yung kanina. 200,000. 200,000. Mag-ipon ako ng 200,000. Kunahan ko ng 20,000 po. 8 ha? 8? Bahala na. 8. Kunahan ko ng 20K. Bahala na kung saan hagilapin ng 20K. Basta unahan ko ng 20K. Kalimutan mo ha? Okay tayo na. Ay, lagyan mo pa dyan, no? Ha? Itong 2 bisa. Makatulong man lamang tayo. Oo, 2. Kasi yun naglahad ng kanyang problema. Dito, just na. Anong gawin natin kung ganun? 2 bis. 2 bis. Ano yung ating pwedeng magawa po? May tulong. Tutulong tayo. Makinig kayo. Sa abot ang ating makakaya. Ito kayong marinig. Pabili-bili. Ako, rin. Mabalag ko tayo. Ano yung snack dyan? Ano yung snack? Okay na. Ay,
Domingo Diyos? O... Pagboy? Ha? Sige. Palagi naman yung Diyos eh. O di, yun na nga. Mamaya, pupunta ba dito? Tatanong ko lang naman eh. Mas ba yun? Eh, ano pa? Sigurita, meron ba ako sigurita? Pinapay lang ito at saka ano. Tinapay lang yan. Ay, hindi. Diretso na pala ito. Hindi na ano. Diretso, mahaba na eh. Ilampas mo lang kunti. Mahaba na. 3 meters. Sobra mo lang ng kunti. May makapitan lang. Wala na. Panuktutan. Pura na rin. Ayan, so yung mga kalingap at binisita natin si Ken, yung panganay na anak ni Kuya Jason. At siya yung lumapit kay Kuya Jason para humingi ng tulong para sa kanyang nanay. Ken, pwede mo bang ikwento kahit yung kunti lang na detalye? Ano po, nung nalaman po namin na na may cancer po si Mami, tinawagan ko po agad sila, tapos naging po ko ng tulong. Yan po, bilang isang anak, instinct ng isang anak po ay nalapit sa magulang. Sa oras po ng kagipitan at kawalan, problema at pagsubok, ang una po nasa isip ng isang anak po ay magulang talaga. Ang unang nalapitan po. Tulad ng anak ni Mr. Betty Boy, si Ken. Anak niya panganay po. Nasa isip niya, ama niya. Daddy, tulungan mo si Mami. Hindi ko alam kung hiwalay. Alam ng bata na hiwalay. Siguro alam nila yan. Dahil 4 years nang hindi nagsama eh. Ganun pa man, mga kaibigan, ganun pa man, hindi nawala sa isip ng bata na sa oras ng kawalan at problema, ama, ang magulang ang unang lalapitan at hinga ng saklulo, tulong. So yan po, malinaw po mga kaibigan ha, na yung anak ni Mr. Benty Boy ay tumawag at lumapit sa kanya na humingi ng tulong. Kahit nagkahiwalay sila, ang puso ng bata ay nasa ama pa rin, malapit pa rin sa ama. Kasi kung may galit yung bata kay Mr. Benty Boy, hindi na po lalapit yan dyan. Ha? Magkaroon niya ng galit sa manang loob sa ama, pero ito mo naman, lumapit yung anak sa ama. Ibig sabihin po, maganda ang kanilang relasyon. Kahit magkahiwalay na po sila ng asawa ni Jason, Mr. Benty Boy. Ulit na po ang video. Nung nakaraan lang po, nagpa-check up po kasi si Mami sa dyan sa Leon. Mabigat, kasi cancer nga, mahirap. Wala po kasi akong ibang malapitan kundi po si Daddy. Wala akong ibang malapitan kundi si Daddy. Tama. Wala po siya pwedeng ibang malapitan kundi magulang. At alam ng anak na yung magulang niyang si Mr. Benty Boy, merong itutulong kahit paano. Ang kumbaga mga kaibigan, so ginawa ni Mr. Benty Boy, mayroon siyang lote daw na San Jose, gustong ipagbili. Pwede nang ama, pag walang-wala, mahanap ng paraan, at kung meron siyang konting property, isasangla, ibibenta para makatulong. Okay. So, paano mo siya kinontak? Ano yung pagkasabi mo sa kanya? Alam na po ata ni Daddy yun kasi nag-chat din po si Mami kay Daddy. Kailangan po namin ng tulong po kasi po, di po sapat yung sinasahod ni Ma'am, tas may mga loan pa po. So, yan mga kalingap. Grabe yung unang ko dito kay Ken, balingit pa to. Ano ba yung balita? Kailan ba siya dadalhin sa ospital? Ano ba yung ano yung mga babayaran? Dapat po ngayon, mapanaga na po kasi po, mahanap po ng rentahan apartment. Din po sana kasi po, mapawid po, pagbalik-balikan po baga. 2 months, 2 months daw
Ano yung radiation na? 2 months. 2 months. Nawalan ko, Sabado Linggo lang ang pahinga ng radiation. Gago. Eh, hindi ko na alam siya nag-uulalakit. Sabi ko kung pwede lang gumawa ng hangin kasi iniyan ko na pag hindi ako gumawa ng parang kahit nakakaya yung sitwasyon na ganito, lumapit ako kahit yung kanina. Mas nakakaya siguro kung makita mo na pabayaan mo yung dating kasama mo. So, ibig sabihin, Ken, marami talagang kailangan. Tinapos din kayo sa mga... Sa kalating million daw yung gagastusin sa ano, kayo mo. Siya? Kung pumunta namin sa Naga. Kasi sinamahan ko siya, nagpasama siya sa Naga. Bukunin namin yung soul. Kasi hindi niya alam mo pagpupunta sa Naga, kasi sinamahan ko. Ano, punta kasama ka? Patry na ka. Yung sa second opinion, walang kaso nga ngayon, tinaw ko. Ngayon, hindi ako na ibigay sa kanila. Hindi lang maka-radiation agad. Kaya yung nag-message ako sa LG, talaga inalo ko talaga yung lote ko. Kahit nababayaran ko palang, ano yung lupa. Kasi ang lupa, J, ang lupa na bibili, makakabili ka uli. Pero ang buhay, may babalik. Kahit nagkaganong kami ng mamanigay. Ano pa rin yung concern ko sa kanila? Ano po, syempre po, bilang panganay, gusto ko din kung makasama po si mami ng matagal. Tapos may maliit pa din po kasi akong kapatid kaya gusto ko po kung umaba ang buhay ni mami. Magandang pakinggan po mga kaibigan, nung nasa oras ng kagipitan, problema at kawalan, nagkakaisa po sila. Gamat mayroong hindi pagkakaunawaan, yung mag-asawa, pero parating po sa ganitong kalagayan po tulong-tulong po mga kaibigan na sagipin ang buhay. Sagipin ang buhay po ng mama ni Ken or asawa ni Mr. 20 Boy. So, nakakaiyak man po dahil nga po kumantong sa ganito, stage 3 cancer, kailangan po ang radiation. Agarang paglutas sa problema. So, walang ibang way, kundi radiation po. At tanging paraan. So, ito po, ang ibang lingkod. Yung aking budget dito ngayon, ngayong buwan, 20 mil. Sir, di mo na kayo mabiling materialis. Kasi yung 20 mil ko, ko sa tulong ko kay Mr. 20 Boy. Pahinga muna. May mga materialis naman tayo, kuya. Marami pa. Ay, maganda rito, kahit walang trabaho, may sweldo. Diba rito po, kahit walang trabaho, may sweldo sila. So, mission 200,000. Yan ha. Mission 200,000. Target natin 200,000. Unahan ko na po ng 20 mil. Yung aking budget dito po ay yung 20 mil ko ditong pera, sariling pera, 20 mil na materialis, ibigay ko muna kay Mr. 20 Boy para dagdag po sa ating mission 200,000. Maglilikom ako ng 200,000. Yung gustong tumulong, pwede. So, pwede tumulong po. So, mission or project 200,000. Project po, project 200,000 for Mr. 20 Boy sa kanyang misis. Bata ka pa nga, 16 ka pa lang, no? Marami ka pang aabutin. Siyempre tayo bilang mga anak, gusto natin makasama yung magulang natin ng matagal. May na ba yung doc? May sinabi na about, wala pa, di pa siya na-check. Hindi, May sinabi pa na yung chance na ganyan. nagpasigil ng pinya na sa Naga. Bali na yung talaga, procedure na kailangan. So, kailangan na ng ASAP. Kung asap kailangan radiation na agad, tapos chemotherapy, tapos mayroon pang isa. Tapos sa Naga yun. Sa Naga yun. So, kay Jason, mabibigay ako sa kanya ko bibigay sa'yo, sa kanya na. Kay Ken na. Hopefully makatulong to. Yung simpleng lang, bilang syempre si Kuya Jason, hindi na to iba sa akin. Kaya nung lumapit siya sa akin, sabi ko, Jason, pupuntahan ka namin para... Kasi ito sa Kuya Jason, hindi yan basta-basta nagsasabi ng problema. Sobrang tahimik lang yan. So, kadalasan pa nagkakausap kami sa kanya nag-open. Kaya nung
nga nabanggit niya sa akin, pupunta kami dito ngayon para makabigay kami ng konting tulong. So bibigay ako sa iyo, Ken, at ikaw nang balang bigay kay mama mo, at wala naman siya ngayon dito. Mula to sa ating YouTube channel, sa Team Kalingap. Pagpasensya mo na to, Ken, at Kuya Jason, At sa ngayon, ito lang yung kaya natin pang ibigay. Kasi nagbabalik pa lang naman tayo sa... At least kahit pa paano, thank you mga Kalingap, at unti-unti nang buwabalik yung sigla ng ating YouTube channel. Mas marami pa tayong matutulungan at mapapabahayan. So Ken, para sa inyo, mama mo, at salamat din kay Kuya Jason. Ito ay 25,000. Ayan. 25,000 yan po ng bahala kung ang mga kailangan nyo. Makatatag ka para kay mama mo. At lahat yun, hiwalay sila ni papa mo. Okay kayo ni papa mo. Yun naman yung okay doon. Yun naman yung maganda doon. Ano yung gusto mong sabihin kay unang-una kay Kuya Jason? Syempre po, thank you, nagpapasalamat ako kasi kung wala po syempre si Daddy, wala rin pong maasikaso sa amin. Tapos pangwala po sa inyo po, Kuya Rab, kasi sobrang laking tulong na po nito sa amin. Dahil na po, kahit mga next week na po at ang namin. Yan mo at niniwala ko na may mga tutulong pa. Sana tumulong lang pa po mga Kalingap. Yan, sa mga gusto kong tumulong, kontakin na lang po si Kuya Jason. O pwede naman po ako, yung FB page ko na Kalingap Rab, o yung mga kasamaan ko sila Kalingap Rab, pwede nyo na pong kontakin. At lastly, Ken, anong gusto mong sabihin sa iyong mama na nagpalaki sa iyo? Siyempre po, maraming salamat kasi po 16 years pinalaki po ako ng malusog. Tapos tinuruan po ako ng mga gagandang asal. Tapos pag nasa naga ka na, palakas ka, kapit lang, kaya mo yan. Gusto ka pa namin na-extend mo kasama ng matagal. Oo nga, no? Saan yung, di ko nakikita yung anak mong maliit. Wala pa. Kasama si Tito Jun. Sige, yan na. Thank you, Hindi ko ina-expect na kami makalapit kayo. Una talaga, nagtatawag na sila kanina sa akin. Wala akong maibibigay. Sabi ko, sabi ko, di, salamat. Sabi ko, Pasensya na ako kuya kasi yan lang ang naibigay ko eh. G, malaking tulong yan, G. Sabi ko, malaking tulong. Sabi ko nga, pero tatag lang dito nga sabi ko kasi ang mga bata kasi hindi ko natin alam kung nasaan yung lutosidad nila, yung pasensya baka yung mga ginagawa baga ng mga kabataan. Baka gumawa ng di maganda para lang magkapera, gano'n. Siyempre para sa inyo. Pero, basta, Kuya Jason, Team Kalingap naman siya. Sama-sama tayo dito sa One Kalingap, One Family, isang tahanan tayo. At naniniwala ako kung may mga tumulong kina Kuya kina Tatay Robin, kay Kuya Pure Health, sigurado may tutulong rin kay Kuya Jason. Yes, One Kalingap, One Family. So, ito po, una ako ng 20K. Ang ating pong target, 200,000. Project, 200,000. Pag nagkulang po, another project, 2,000, 200,000. Punta ko kay sino dyan na pwede nating lapitan para po makatulong tayo. Sa oras po ng kagipitan po, mainam na tumulong tayo kaysa yung hindi na kailangan sa katutulong. So, One Kalingap, One Family, mga kaibigan. So, yung gusto po, pwede akong reach out sa ating number 0929-113-2469 at ako po ay from time to time, bawat live natin, i-shoutout ko yung nagbigay. Ang target natin po ay 200,000 pesos. So, mayroon akong ibibigay pong 20,000. Ano po? Kung kailangan ni Mr. Bentimoy kaagad, hanapin ako. Ayun, para sa kanyang asawa na may sakit na cancer. Stage 3. Stage 3. So, One Kalingap, One Family. Mabuhay ang God bless po sa mga tutulong. Diyos na bahalang magbalik sa inyo yung mga blessings sa buhay.